Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part. Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. Blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF dito po sa Central United Methodist Church. Dito muna. Ayan, sa mga nanonood sa oras ito, no, mga brothers and sisters natin, na siguro kayo ay kasalukuyang naghahapunan dahil alas 7 po ng gabi ngayon and so on. Yung mga iba po ay nagpe-prepare pa lang, no, ng kanilang mga dinner, at yung iba naman siguro tapos na. Others naman nasa kanilang mga workplaces pa, or yung iba pauwi pa lang. Kung saan man kayo sa oras na ito, patuloy kayong ingatan ng Panginoon at pagpalain po kayo. At maraming salamat muli sa inyong pagtangkilik at panonood dito sa programang ito. Now, maraming salamat po unang-una po sa ating Anything Goes team. Unang-una po si Miss Mara Panganiba ng ating New Ministries Chairperson, si Mr. Sean Abela ang ating Multimedia Chairperson, si Mr. Jen Mendillo and EJ Mahipus ang ating Executive Producers. Of course, si Sir James, siya ang Director ngayon sa Orsa ito. Last but not the least, siyempre pa ang ating Administrative Pastor po ng Central United Methodist Church. Walang iba po kundi si Reverend Rani Jacinto. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Pastor, sa patuloy na suporta ninyo sa programang ito. And of course, bago ko makalimutan, maraming salamat din sa ating mga partners. Unang-una po, Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops. Be inspired, be Wingspired. Luminosa Stem Cell Powder Drink, no, yung kanilang Butterfly Pea, no? Napakasarap po ito, very refreshing. Hanapin niyo po sa Facebook page nila, Luminosa Stem Cell Powder Drink. And last but not the least, RCA Build Pro, redefining collaborative architecture. Again, maraming salamat po sa ating mga partners. Alright, dadako naman po ulit tayo sa ating napakamalaman na segment ng ating programa. At ipapakilala ko po ang ating special guest for this evening. A very, very special guest po kasi napakasipag po ng ating guest po sa gabing ito. Papakilala ko po siya. Again, spoilers aside, no, para sa mga viewers natin kasi mawawala yung thrill pag sinabi ko pag laging binabanggit yung mga kanilang mga backgrounds kasi baka wala na sila maikwento. Alright, no, kidding aside, ang ating special guest for this evening ay isang active member po sa English service po dito po sa Central United Methodist Church. Also, member din po siya ng English Chancel Choir. Yan. And ito po yung talagang nakakataba ng puso, no? Very inspiring po na ginagawa po ng ating special guest for this evening. Actually, couple po sila. Hindi lang po couple. Buong family po nila ay involved po sa napakagandang ministry na ito na Legoland. Ako na po nag-drop nito. Legoland na isang ministry po sa Central United Methodist Church. Ito na po, ipapakilala ko na po sa inyo. Please welcome si Sister Imelda Mel Ninte. Maraming salamat po for the opportunity to be here, to be invited sa Anything Goes with DJ Happy. It's our privilege to be invited and to promote the Legoland ministry, which is part of the outreach program of the church. Ako po si kapatid na Mel.
ako po ay kabilang sa mga bayaning puyat kasi po kami po ng asawa ko ay nagtatrabaho sa BPO industry. Ako po ay isang ina, isang asawa at lingkod ng Panginoon. Amen. Totoo po 'yan Bayani po talaga ang mga sa BPO, yung mga call center. Nagwo-work as call centers sa call center. Nabanggit nga po ni Sister Mel na sila yung puyat talaga. At hindi lang puyat yung iba-iba yung oras, right? Sa amin, fixed schedule siya. Like for me, my schedule is from 11 p.m. to 8 a.m. So, yeah. Graveyard talaga. Shift. Yeah. Talagang puyat nga. So, tama nga yung na walang tulugan. So balikan po natin, yun nga po, nabanggit ko, kayo po yung very active po at na sa ngayon sa Legoland po na ministry po dito po sa Central Church. Now, ito pong Legoland, ito yung inaalagaan nyo, pinapaliguan nyo yung mga kids, mga street kids, street children, pinapakain din, at yun nga, ini-evangelize, yes. Di ba? Now, sister, ma'am, yung nga nabanggit nyo na puyat lagi. So, totoo nga na wala nga tulog kasi let's say, yung Legoland is Saturdays ng morning. Yes. Then, sabi mo nga, yung shift nyo is 11 p.m. to 8 a.m. Mm-hmm. So, lumalabas po, hindi na kayo umuwi. Hindi na. Talagang diretso na po talaga. Wow. Like for example, before, hindi pa namin sila pinapaliguan. Mm-hmm. What we do is to prepare some lessons every Saturday. So, sa akin bilang mommy working and doing the ministry in the church, I usually set time for everything. Like for example, if I have to lead the storytelling, so Thursday pa lang, pinapa-photocopy ko na yung materials. So, ang preparation namin mag-asawa is actually advance. Because, syempre, sabi nga ng asawa ko, iba yung feeling na mag-shift yung task namin from our work to the ministry pag Sabado. So, excited kami. Excited kami pareho. So, nandiyan na pag Friday evening, ginagawa na namin, niloload na namin yung TV, yung materials na gagamitin. Like, for example, ngayon yung mga sabon, kasi nagpapaligo kami para hindi namin makalimutan. So, it really, nagmamatter talaga yung time management talaga. Kaya sabi nga ng asawa ko, na it should be, the service or our ministry in the church should be intentional. Yan. Ito mga viewers, kung makikita nyo, yung narinig ninyo na shinare ni Ma'am Mel, walang tulugan, literally. Wala. From work, Friday, let's say Friday, Friday night, tapos Saturday morning na, Saturday morning, walang uwian, diretso na agad sa ministry na Legoland dito po sa Central Church ng 8:30 a.m. So, yun nga po, walang uwian, walang tulog, walang pahinga. And nandun po yung excitement nila. Now, mga viewers, makikita nyo yung strategy. May strategy silang binanggit si Ma'am Yung they plan ahead. Yan, di ba? Napakaganda nun. That's true. If you plan ahead, kasi may isang linggo tayo No matter how busy you are, pero if you plan ahead, itong specific na bagay na to, or itong gagawain na to, walang problema yun Totoo yun. Parang ganun din yun. Ang dali lang, actually, ang dali lang. So, mga viewers, kahit hindi po ministry sa church, kahit sa mga trabaho natin or gawain natin sa bahay, if you plan ahead, time management, correct. Walang problema. Madali po talaga yan. Kaya walang reason na, hindi, madali, bukas na yan. Di ba, may mga ganun tayong, may mga traits tayo na, let's say, mga Pilipino, minsan may ganun tayong ugali na pag medyo malayo pa naman, isang linggo, Sabado pa naman yan. Let's say, yung ginagawa nila, Sabado pa naman yan.
Madali, kayang-kaya yan. Saturday pa naman yan. Ayun, nangyayari. Monday, Tuesday, Wednesday, and so on. Ayun, hanggang sa nagiging cramming na. Doon nagkakaroon ng ng matinding challenge usually. Kaya maganda po yung binahagi ni Ma'am no na you plan ahead Thursday pa lang. Yeah. Ginagawa na nila yung mga programs, yung mga dapat gawin para po sa ministry na Legoland pagdating sa tuwing Sabado. Correct. And ginagawa nila ito with excitement, yung may masaya. With joy. With joy, oo. Napaka-inspiring po talaga, no? Actually, pwede mo sabihin, sana all. Totoo, no? Sana all. Ako, na-inspire ako no? Na-inspire ako. Although I have my own ministry, no? Sa church. Pero singing yon, singing. Pero yun nga minsan wag din tayo wag tayong magpapa-confine lang kung ano yung ministry natin, 'di ba? Let us explore. Yeah. No? Nakaka-inspire talaga, no, ang storya ang ginagawa nila Ma'am Imelda Ninte and yung husband niya si Sir Cedric Ninte, no, yung pag-spearhead nila ng programa nito, no, yung ministry na Legoland. Now, Ma'am, yun nga, walang pahinga, walang tulog. Siyempre kasama na rin diyan yung pagkain niyo, siyempre hindi rin ganun kaano, di ba? Minsan madalian din 'yan. So, do you think na wala po ba kayong fear na sooner or later or one day biglang mag-fail yung body natin, magkasakit tayo? To tell you honestly, DJ Happy, hypertensive ako. Oh. Yeah. This is my way of giving back to the Lord amidst of my medical condition. Yeah. The sustenance and the strength na binibigay ng Panginoon sa akin. Not only for the Legoland kids, but on a daily basis. Knowing the nature of my work, it's graveyard shift, and nung ko nakuha yung aking hypertension. Yeah. Pero, what's amazing about God is recently, hindi ko nararanasan amidst ng init. Kasi kapag magpaligo kami dun sa open area, sa MPB, so mainit dun. But I thank God. Kasi yun ang pinaghuhugutan ko, yung katapatan ng Diyos at yung pag-ibig niya sa akin, kung paano niya ako binibigyan ng kalakasan. Yes, naniniwala ako. We have our own limitations. Tao tayo Sometimes our health will fail. Ako iba yung nag-aano sa akin, nagko-compel sa akin. It's about the love of God, not just for me, but for my whole family, and how He showed His faithfulness to us ever since. Yun ang compelling sa akin kung gaano katapat ang Diyos sa buhay naming pamilya. So, yun. Inspiration ko, yung pag-ibig ng Diyos. At hindi niya ako talaga pinababayaan. Kapag medyo nararamdaman kong pagod ako, I pray. Pag alam ko na yung mga signs, ganyan, I rest. Sabi ko, we can be, we can experience fatigue physically. Yeah. But if you are spiritually strengthened by the Lord, yun ang magsasustain sa atin. Yun. That is so true. Yun nga, doon pumapasok ulit, no? Nothing is impossible talaga sa Panginoon. Honestly po, no, pag naiisip ko po yung routines ninyo na halos walang pahinga, parang ako yung nakakaramdam na parang fatigued ako 'Di ba? Parang naiisip ko yun 'di ba? Actually, na-experience ko yan yung mga fatigue. Na-experience ko yan ang hirap no, lalo na kulang ka sa tulog. And sa case niyo, literally, walang tulog. Imagine, syempre, di ba, yung hindi pa nagre-rest yung body mo, yung mind mo, no, yung brain mo, then gagawa ka na naman ulit. Physical pa, nagpapakain kayo, nagpapaligo kayo, di ba? Syempre, nandiyan na rin yung yung mga miscellaneous na gawain. Let's say, yung kailangan yung magbuhat, something. Syempre, part yan. Magtulak ng mga table. Syempre, yung mga gano'n. And yun nga, nabanggit ni Sir, no, sa isang episode natin na kinikater nyo 50 or so na kids, street children.
na nandyan yan yung, hindi lang isa dyan yung tatakbo-takbo eh. Yung mag-stray away dyan, di ba? Lahat yan, pag nakita naglaro na to, susunod Sabay yan. na Parang ano yan, parang river yan eh. Yes. Kung saan yung agos, nandun na yan. Ngayon, yun nga, meron naman din kayong mga volunteers na Yeah. kasama. Pero is it enough na, let's say, kung ilan yung mga volunteers nyo, nakukontinue naman ba yung mga kids? Yes, nako-contain Oh. sila. But for me, mas kailangan pa ng mas maraming volunteers. Yeah. Because, why? During the last episode na na-interview yung husband ko, he mentioned that from ages 3 to 14, imagine kung isang bata, hindi niya kasama yung mami niya during the activity, kakain siya. Paano siya kakain? Yeah. 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 Oh. Imagine. Can you imagine? So we really have to give personal touch sa bata. Pasubuin. Make Talagang sure. individual. Yes. Wow. Make sure na maubos yung food. Kasi yun nga yung purpose. Para mapakain sila. What if walang magsusubo? May iwan ng pagkain, sayang, at sana nakain ng bata. So, ang sa akin, yes, we have student volunteers. We have Ate Ami. We have Ate Olive, Ate Ana, Michelle, yung mga katulong natin kasama natin, mga angels natin sa kitchen. Pero, we need more volunteers from our church members to involve themselves to this ministry para makater natin sila isa-isa. Maasikaso natin. Sabi mo doon sa last episode na to improve this ministry more. Yeah. Yan, narinig ko kasi yung paano may improve pa. Siguro yun, involvement pa ng ating mga church members. So, hindi ko naman sinasabing walang involvement. Magpapasalamat kami. Maraming supporters ang Ligulan. Marami talaga. Maraming nagdo-donate. Maraming nagbibigay ng mga clothes and all. Pag nag-appeal kami, nagre-respond sila. So, maganda yon. Pero, much better kung may personal involvement sa activity. Yan lang sa akin. Yes, and there's always room for improvement. Yes. Oo. Yun nga, yung nabanggit ko last episode na maganda na. Maganda yan eh. Mas igaganda pa, mas gaganda pa, at gaganda pa yan. Mas Yes. mag-improve. Ngayon, syempre, sino magbe-benefit? Syempre, yung ating mga yung mga kids, yung mga street children. Of course, pati rin yung mga workers, 'di ba? Kasi yan yung give and take yan eh. Kung nabe-bless yung mga workers dahil sa mga kids, nabe-bless din yung mga kids. Syempre, doon sa mga workers. Nandyan yung mga pastors natin. Yeah. Kasama yan, hands-on sila dyan. Yes, of course. Ang dami nyo. Actually, nakikita ko sa social media, sa Facebook. Yung mga pictures, mga videos. Nakaka-inspire po talaga. No? Pina-flash po natin yan sa episode na to. Very inspiring po talaga. At nabanggit ko yung last episode, ang vinoise out ko lang na improvement is yung mga gamit lang eh. Palang, no? Yung, let's say, yung shower, kung pwedeng shower or better area, facility na pepwestuhan ng mga pinapaliguan. Tapos, yun nga, yung mga materials, no, yung mga gamit, no, yung mga necessities. Nabanggit nyo po, ma'am, no, kanina, no, tama nga yun, yung nabanggit nyo na yung let's say, yung isang bata na let's say 3 years old or 4 years old, wala pa sila talagang capabilities na kakayahan na kumain mag-isa. Kung kaya man nila, distracted pa yan eh. Di ba ang bata, pag hindi gutom, hindi kakain yan. Tama. Ayun nga yung naisip ko yun na talagang tututukan mo yan. Ngayon, pag tinutukan mo yan, hindi lang naman yan, let's say 5 to 10 minutes. Hindi. Minsan, you will spend, let's say 30 minutes, parang matagal eh. Yung isang bata pa lang yun. Ang dami niyan. Ang hirap po talaga, no? How do you manage po talaga, no? Yung, siyempre, alam natin, you get your strength, no? Kayong family, dahil sa Panginoon. Yung, ganyan tayo, eh. Ganyan tayo, as Christians, diyan tayo kumukuha ng lakas, sa Panginoon, Pero yung physically, no? Yung drive talaga, no? Yung
yung hindi ka nananawa, no? Yung mga ganon, no? Yun lang yung banggit ko na term kasi may limitation tayo as tao eh. Yeah. Minsan, di ba, yung sobrang pagod mo na, hindi naman sinasabi yung nanawa ka na kasi ayaw mo na. Yung parang hindi na nakaya ng body mo eh. Yung parang, I need to rest. I need to take a breather. Yung mga ganon. Tama. Kasi talagang strenuous yan eh. Yung aalagaan mo yung bata. Although wala akong experience na to mag-alaga ng kids kasi wala nga akong kids. Pero yung nakita ko, syempre galing rin ako sa pagkabata, inalagaan ako. Makulit ako nun eh. So I think na napagod yung magulang ko din at some point. So yung isang bata pa lang na ganun, na nakatuto kayo, do you think na pwede bang extend sa tingin nyo, no? Kung kakayanin nyo, pa-extend pa yung oras eh. Kasi nabanggit nga last episode, na hanggang 12 lang kayo, lunchtime, then then before after lunch, nun, yun, fellowship na. Parang whole day siya actually, no? Actually, 8:30. Pang whole day. Pinaka-late niya is 11. So we also need to set time para ma-accomplish yung activity for Saturday. Yeah. So hindi naman siya lumalambas ng 12 p.m. kasi syempre yung mga volunteers din natin kailangan din nilang umuwi, yung mga angels natin sa kitchen, so kailangan din nilang umuwi. Natanong mo kung bakit ganun, yung pananawa. Kaya nga sabi ko, may pinagugutan ito sa personal kong buhay. So, if I just may share kung bakit ganito yung passion ko in serving God. Sabi ko, baka maiyak pa ako dito. Sabi ko, kasi before, I experienced this postpartum depression when I gave birth to my youngest. And then, muntik na siya mag-lead to postpartum psychosis. It was really a hard journey for me at that time. And parang at that time, I'm questioning my faith already. And I also question God, why are you allowing this to happen to me? Knowing that I am serving you in the best way that I can. And then, ang naging sekreto ng DJ Happy is, I did not stop serving the Lord. I kept singing in the choir. Bit ko yung dalawang anak ko sa church. Naka-stroller si Steph. Hawak-hawak ko si Stephen, bata pa sila. Kaya mga batang yan, exposed talaga sa simbahan. Kahit anong ministry, kasama ko sila. There was this one service na I already gave up kasi mahirap pala yun. Yung mental health, it's really hard. Hindi siya madali. I'm fighting my battle on my own. I'm questioning God. I'm questioning my faith. But the Lord gave me the courage to still maging persistent sa paglilingkod. So I did not stop singing in the choir. I still served the church. And then there was this one Sunday when the choir, consecrate yung choir, and there was an altar call. Lumapit ako. And I can still remember how the Lord spoke to me at that time. And ang sinabi niya sa akin, ano ba yung mga kinatatakutan mo? And I cried and cried. Yung iyak ko noon, hindi siya normal na iyak. Para ako naninibog sa Panginoon. Humihiling ako ng tulong sa Kanya. Miracle happened after that service. Natutulog ako on the way to, I think birthday yun ng lola ng asawa ko. There was deliverance. As if nothing happened. Kaya nga, malalim ang pinaguhugutan ng pananampalataya ko. Na Sunday, I said to the Lord that I am going to serve you hanggang sa malagot ang hininga ko. Kasi the Lord is very kind and good. Is very faithful talaga. Kaya hands off ako sa Panginoon talaga. Kaya hindi ko physically we're wasting.
but spiritually, God is sustaining us. Yes. So, yun ang nagtatranslate sa atin through the help of the Holy Spirit to do things na hindi natin kayang gawin because the Holy Spirit is the one enabling us to do it. So, yun lang masishare ko sa'yo. Marami pa talaga yung mga wonders ni God sa buhay namin as a family. Marami pa. Pero ito lang yung gusto ko i-share kasi dito siya nagsimula. Yun ang pinaghugutan ko. Pati mga anak ko, I encourage them to become active in the church. Actually, just to share to you, Stephen, di siya dati nung medyo lumalaki CI, marami siyang excuses talaga. Marami masakit ang tiyan ko, hindi ako makakapunta and all ganyan. Madami siya talaga. But I did not stop praying for my son. I did not stop encouraging my son to be involved in the church activities. And until eventually, naging kusa na siya. Para natural na siya. Until today, silang magkapatid. If there's one thing that I'm really grateful sa Panginoon, na nakikita ko yung mga anak ko kasama namin sa church. And the church is our comfort place, a safe place. We consider the church as our safe place. Ito na yung bonding namin. Sabado, just to share, Sabado nandito kami ng papa nila sa simbahan until 12. Uuwi kami. Alam na nila yon. They will have to prepare the food, yung lunch namin. Tapos they will let us sleep. Gigising kami mga 12 midnight. Yun, 12 midnight. Kasi pagod ka, di ba? Then the next morning, 7 o'clock, I need to, minsan 4 o'clock or 5 o'clock, gising na ako because I have to prepare the family for the Sunday service and we really have to attend Sunday school because naniniwala kasi kami, tayong mga Metodista, hindi kompleto yung worship pag Sunday kung wala yung Sunday school. Yeah. That's why narinig ko, in-advertise ng husband ko yung Sunday school na mag-join talaga. Because yung pagiging Christians natin should be, hindi tumitigil yung learning. Huwag tayong, assume na alam na natin lahat. So, yung Sunday school is a very good venue to know more about God. Tsaka matuto tayo sa mga pastor natin, yung mga insights nila. That, sobra, it's very helpful for us, for our growth spiritually. Yan. Yeah. Very well said, no? Nakaka-touch naman po yung yung inyong shinare, no? So yun yung sa personal side nyo na kaya pala ganun kainit, no? Kasolid. Yun na yung term doon kasolid yung ministry nyo, yung dedication ninyo, determination ng family ninyo sa ministry na ito. Yun nga yung nabanggit ko sa episode na ni Sir said na hangang-hanga talaga ako kasi kung ako yon, I think parang sa akin medyo monumental task yun Pero of course, syempre kung talaga nandun yung yung desire, di ba? Lahat naman tayo as Christians, kakayanin natin yan. Pero yung sa case ko, so wala ako sa sitwasyon nyo talagang very awe-inspired talaga no sa ginagawa ninyo na ministry na Legoland, yung pure dedication and pure love, no? Imagine yung kids na to, hindi nyo naman kaano-ano, hindi nyo relatives, di ba? Pero yung love nyo, no, it's like God's love sa atin, unconditional, no? And I just wanna add kasi if there's one thing na natutunan namin sa mga bata, yung integrity nila bilang tao. You know what? I was asked to give my testimony about this ministry, I think last March. And I shared that the intention initially was just to provide a simple meal for our wedding anniversary. Hindi namin alam na may greater plans si God. And we were compelled to volunteer, sabi ko nga. Ang napansin ko sa kanila, DJ Happy, halimbawa, pag sinerve na yung food, may mga bata dyan na may dalang plastic. Plastic.
Minsan tatanungin namin, sinisilid na nila, hindi pa sila kumakain, sinisilid nila yung pagkain. Tinatanong namin, para saan yan? Para po sa nanay ko, para sa kapatid ko. Pero alam mong gutom sila. Nandun yung selfless love for their family. And then, sometimes when we offer additional food for them, kasi kung meron pang sobra, kasi tinatakal namin yan, depende sa dami nila. Kaya nagbibilang na kami. Gusto namin makakain lahat, mabusog lahat. So, kapag sinasabi namin na, gusto mo pa ba? Meron pa doon. Hindi po. Isipin mo yun. Yeah. Diba? Ako, sobrang mangha ako sa mga bata. And, kapag lumalabas kami ni Cedric dyan sa labas, pag nakita nila kami, kapag tumakbo sila sa amin at ang tawag kasi nila sa akin, Mami. Mami, Mami, Mami. So, pag niyakap ka nila, joy. Yeah, iba yung feeling, no? Iba yung feeling, joy. Joy talaga. Hindi ko ma-explain yung feeling, DJ Happy, pero masaya ako. Kasi, masaya ako. Masaya lang ako sa ginagawa. At ang pangarap ko talaga, sana ito rin yung vision ng church natin, na hindi siya titigil sa pagpapaligo. Sabi mo nga, we have to level up. Yeah. We have to have a concrete plan for this ministry. How? Partnership with the parents. Because as we all know, yung mga bata, Sabado lang sila nasa atin. And they're spending like maximum of 3 hours with us, sharing the Word of God, but without the follow-up sa kanilang mga tahanan. And most of them are not sheltered dito. So, yung progress ng bata, hindi siya masusustain. So, I think one of the best thing for us to do as a church is to really have a partnership with their parents so that we can have a constant follow-up with these children. And sabi mo nga, narinig ko rin doon sa interview mo na, Sir, sabi mo, meron ka ba nakikita na parang potential na magpapastor? Meron isang batang dating doon, bago lang siya, napakabait niya. Dumating sa point na naglilinis kami nila Ate Ami na lamesa sa pinagkainan. And then, he approached me. Sabi niya sa akin, Mami, ako na po magpupunas ng lamesa. Diba? Yung initiative ng bata na tumulong, andoon. Diba? Masaya. And meron pa mga bata na, kasi we also have to teach them how to pray. A simple prayer. Sasabi ko, sinong gusto mag-lead ng prayer? Yung magtas ng kamay ang bata, that's something Although I guide them kung ano yung sinasabi nila. Pero yung desire to pray nandoon, it's really inspiring at their age. Minsan nga, hindi pa siya nakakasalita talaga ng diretso. Bulol-bulol pa, pero matamis yun para sa Panginoon. Di ba? So, yun nilalaman ng puso ng niya. bata, napaka-pure ng heart ng bata. This Legoland kids, nakita ko yung integrity sa mga batang to. And we're learning also from them. We're learning from them. And it's rewarding, really, it's rewarding. I'm not really sure kung ano yung nararamdaman namin, yung excitement nga. Alam niyo, DJ Happy, just to share, kasi sa dati agent ako, and then I was offered a position. Pero matagal kong pinag-isipan kasi priority ko talaga yung ministry sa church. Sa totoo lang. And I even asked Pastor Onelia for his guidance when I decided. And then when I heard yung napakaganda ng advice ni Pastor, sabi niya sa akin, ni Pastor Onelia, if that promotion will siyempre, additional compensation and all, it's a way for you to also help the church. Yun din ang naging inspiration ko. And I also presented this ministry when I had my interview with the operations. Sabi ko, I am a mother. I have a family to take care of. I have a ministry in the church. And I have this work.
So, I presented. Pero kung dumating yung point na hindi ko pagpapalit talaga. To tell you honestly, hindi to sa, ito talaga siya eh. Hindi ko maintindihan, pero ito talaga yung nasa sa puso ko. And sometimes people are asking me, sasabihin nila, wala ka bang pangarap sa office, maging ahente ka na lang kasi hindi ka ba mag-a-apply for any position? Sabi ko, what's wrong with my life? Is it abnormal if I'm not in that position? Ibig ba sabihin, hindi ko nararamdaman yung success? I'm successful. I'm contented with what it's just a matter of it's a matter of mindset. Kung paano mo tinitingnan ng buhay. But for me, I'm happy. I'm contented. Pero sabi ko, DJ Happy, my ministry is my first priority talaga. Siyempre, sabi nga kahit sa family, we have to, sabi nga, ang family verse namin is Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Yeah, we really have to prioritize God and everything will follow. Naniniwala kami sa ganun. Yun. Marami na ako sinasabi, sorry. Multitasking at its finest, no? Grabe. Grabe, no? Talagang yan yun eh. Pag nasa Panginoon ka talaga, yung strength na hindi mo, minsan ikaw mismo hindi mo masusukat eh. Yeah. Pero binibigay niya, no? Provide niya. Kaya totoo yun eh. Di ba tayo mga Christians, no? Kahit pagod tayo ng isang linggo, pero pagdating ng Sunday, kahit maaga, oo, di ba? Let's say yung Tagalog service yun, dito sa church. Ito yung pinakamaaga sa lahat eh. 8 a.m. Masigla eh, yun. Yeah. Nabanggit mo nga, ma'am, ano? Masigla ka, pero pagod yung body mo nung isang linggo eh. Pero pagdating ng Sunday, wow, ba't ganun, ano? Parang excited ka pa, no? Tapos pag nakita mo yung mga churchmate mo, di ba? Saya ka pa. Ang saya mo. Ayan na, ganun. Tapos nagbi-ministry ka pa. Ay, yun yung wonders, no, na binibigay ng the many wonders na binibigay sa atin ng Panginoon na pinoprovide sa atin. Ito na yun eh. Hindi natin ma-explain yan eh. Tawag nga doon, esoteric, di ba? Hindi mo ma-explain. Pero nararamdaman mo. Di ba? Saan nga natin nakukuha yung energy na yun? Ako na lang, sa akin na lang din. Every Sunday, meron kami yung GCCF, di ba? Yung praise and worship. Di ba, no? Pag, actually, minsan pagod ka na, minsan puyat ka rin, di ba? Pero may energy ka, no? Ang init pa, di ba? Pero yun nga, no? Kahit ano yung sitwasyon, kahit ano yung environment, pag binigay mo yung buhay mo talaga sa Panginoon, dinevote mo, binibigyan ka talaga niya ng strength, no? Lahat tayo eh. Lahat ng mga nandito ngayon, no, sa set na to, relate lahat 'yan eh. Yeah. Lahat tayo relate diyan. Mga nanonood din, no? Especially yung mga yung mga Christians, yung mga let's say yung mga active talaga sa churches nila, nakaka-relate kayo, no? Ngayon, you can comment down, no, sa comment section natin. Bakit din kayo may lakas, no? Kahit pagod kayo, pagod tayo ng isang linggo. Pero pagdating ng Sunday, bakit kayo may lakas? Pwede nyo pong i-comment sa ating comment section. Yan. Maraming salamat, no, ma'am, sa iyong very heartwarming na ibinahagi na shinare mo sa amin. Now, nabanggit ni Sir Cedric, no, na yung regarding dun sa past ministries nyo din, outside, no, yung mga dati nyo, outreach din siya. Yes. Ano-anong mga outreach yun? Is it harder or is it different kaysa dito sa Legoland ngayon? Ano yung mga dating outreach ninyo? Yan ba yung talagang malayuan lugar? Let's say. From before, we have this outreach na malapit lang naman sa church. Meron doon. And then, meron kasi kaming pastor dati na siya nagturo sa amin. Talaga siya yung nag-inspire sa amin kung paano mag-work yung outreach. So, we also go, ang pinaka-farthest place na napuntahan namin is Zambales, Iba. Namigay kami doon sa isang maawa ka doon sa church talaga na napuntahan namin. Small church lang talaga siya. As in, kaya nga nakakaawa yung mga mission church natin. Kaya we really have to help our mission churches. Kasi alam mo yung story nung church na yon, para lang magkaroon ng support si pastor,
Yung isang pastor sa kabilang bayan, doon niya nilalagay yung tithe niya. Imagine magkano, hindi na nahiya si pastor sa amin ikwento yun. 800 pesos a month. Can you imagine how hard the life of our mission pastors sa mga provinces or kung saan man yung may mga mission churches. And then we also went to the Tahanang Pinagpala for our retired pastors. So every Christmas we bring them groceries, sometimes cash, ganyan, through the help of our church members. And then we also went to the yung sa mga deaconess natin sa Quezon City, yung house doon, may house doon nakalimutan ko yung pangalan niya pero pumupunta rin kami para naman sa mga retired deaconess. And then we also, yung kumbaga yung project, yung mga program ng outreach noon is not only during Christmas. So meron din for para balik eskwela, ganyan. And then, hindi na nga lang siya nag-prosper because we had this plan before na mag-cater kami ng mga scholars. Kung kahit hindi sila mag-pastor o hindi sila mag-deaconessa. Pero we have to really plan for it and do that the proper strategy on how to execute it kasi we really have to make sure that na talagang hindi talaga capable yung family to send the child to school. Talaga yung recipient is really deserving for the help. So in connection with this, I just want to share because I presented this Legoland to the chancel choir, to the English, and they actually agreed to adopt this Legoland. Through siyempre pinag-usapan to and they love the idea. So, we're planning this balik eskwela that, yun nga yung task ko ngayon. Siguro next week ko na siya gagawin sa pag nagkaroon kami na ulit ng time na mag-gather yung mga nag-aaral for us to provide them school supplies. Pwede na rin natin advertise ito. Baka ahead of time, pwedeng gusto na magbigay ng mga, di ba, na mga school supplies for the kids. So, yun ang next project namin. So, we're planning na hindi lang siya natatapos sa pagpapaligo, pagpapakain. It should be something that will mold these children much closer to God. And kahit meron man lang sanang, di ba, matapos, di ba? Masarap yun Kahit isa lang dyan, hindi naman kailangan madami. Few. Yung isa nga lang, ano na yun sobra na well worth it na yun. Totoo yun. I agree with you, DJ Happy. Yan. So, yan. Napakaganda. Wow. Sobrang nakaka-inspire talaga, no? Ang ating, actually, lahat naman ng mga guests natin dito sa Anything Goes, talagang very inspiring talaga. Ang lahat ng mga nasi-share. At ito, marami tayong natutunan ngayon sa ibinahagi ng ating special guest, no? Si Ma'am Mel Ninte sa kanilang family ministry nila sa Central Church. At ikinuwento din niya yung mga past outreach na mga ministries niya, no? Na yun nga naikwento mo, Ma'am, no, yung isang mission church na yon na banggit mo. Talaga nakakadurog ng puso, no? Totoo lang, yeah. At alam natin, yung mga pastor na nandun, naka-assign doon, very passive lang sila, syempre, di ba? Hindi sila yung magreklamo. Syempre, hindi nila ipapakita yun, di ba? Pero imagine, ang hirap din ng pinagdadaanan ng mga pastors na mga nasa ganyang situation. Napakahirap nun. It's like the system is eating them inside, di ba? Yung, parang ano yan yung gusto nilang sumigaw. Pero hindi pwede kasi ang faith ko, kaya ako isang pastor, nananampalataya sa Panginoon, yung mga ganun. Pero yun nga tao lang din, pare-pareho tayong tao. At nakikita natin yung sitwasyon nila, no? Parang, ayoko naman sabihin yung word na nakakaawa, di ba, no? Nakakalungkot. No? Heartbreaking talaga, na hanggang ngayon, meron pa rin mga ganyan Totoo yan, that's true. Na sana ma-minimize natin ito, no? Yeah. Na hindi naman pwede ito na sa isang iglap ay nasolve mo na yung ganyang sitwasyon or problema.
yung ma-minimize nung unti-unti, mabawasan na hanggang sa dumating yung point na wala nang nagsasuffer. Suffer ba yung word na yun? Wala nang dumadaan sa ganyan Yun ang sitwasyon. Yeah. 'Di ba? Kasi nakakaawa po talaga, no? Kaya kahit nasa mga big churches tayo, we must love our pastors, no, yung mga workers natin. Yeah. Mahalin natin 'yan. Huwag nating awayin. Kidding aside, no? Kasi responsibility natin as members, no, sa church, ng mga churches natin. Mahalin natin ang isa't isa, mahalin natin ang ating mga pastors and deaconesses. Ito. Yan. Yeah. So, ma'am, any gusto mong ipayo, let's say, sa mga na-inspire, sigurado sa mga nanonood ngayon, meron dyan na-inspire. Ito na lang, particularly, baka yung mas younger sa atin, na parang nagkaroon sila ng drive na parang gusto ko din yung mga ganitong klaseng ministry, yung nag-outreach. Actually, yung mga kabataan ngayon, parang ang daming may gusto na ganyan yung nag-outreach sila. No? Ano yung may papayo mo sa mga katulad nila? Actually, I would just like to shout out ko muna yung mga kabataan ng Central. Kasi during our activity last Christmas, tinap ko sila. Tinap ko si Niam. And very happy sila. Nag-participate sila. Ang naging participation nila doon is to, babantayan nila yung mga kids. Kasi doon magugulo sila. So, para ma-maintain lang yung solemnity ng service and all. So, shout out sa mga kabataan ng Central. Thank you kay Niam sa leadership ni Niam. Ako ang payo ko sa mga kabataan, habang bata tayo, ipaglingkod natin ang buhay natin sa Panginoon. At minsan ang nakakalungkot sa church kasi natin, ang kabataan, masigla yan eh. Minsan nagkakaroon ng challenge yan kapag dumating na yung mga young and professional, MYAF. Kasi ito na yung may responsibilities na sila. May responsibilities na sila, working na sila. Sana, andito pa rin sila sa church. Kasi sila yung working group ng church natin. Income generating sila. So, involvement in the church is really important. And our pastors cannot do the job alone. The ministries alone. They need us as their partners in this vast task sa abang tayo nandito pa. So, habang bata pa, may lakas pa, kumikita pa, at may talento, ipaglingkod natin sa Panginoon. At sabi nga ng asawa ko doon sa last episode na hindi nagmamatter yung age. Pwede mo i-serve si Lord na kahit anong edad ka. Yeah. And the Lord is very understanding yan. Hindi naman tayo judge ni God eh. So, ipaglingkod natin may galak sa puso. Yung hindi napipilitan. Kasi naniniwala talaga kami. Ang paglilingkod sa Panginoon ay personal at intentional. Yun. It entails sacrifices, but worth it lahat yun. If you're gonna count your blessings every day, the mere fact that we're alive. Yeah. Nabubuhay that is already a blessing. Yeah. So, napaka-importanting blessing niya kasi binuhay ka pa ulit. Binigyan pa ulit ng isang araw. Totoo yun. So, being grateful with God and always, lagi nating isipin na we are bound by the grace of God. And God loves us first. So, we also need to extend this same grace. Hindi man ganun kaganda, ka-perfect na grace and love, pero we really have to show it to our brothers and sisters. Hindi lang dito sa loob ng church, but most especially pag nasa labas tayo ng church. Because sometimes people will not listen to what you say. They will listen to what you do. Yes. So, yun. So, testimony dapat ang buhay natin sa iba. At kasi we are representing God, we are ambassadors of Christ. So we really have to be mindful
with what we're doing. Kasi sabi nga, kung ano yung nasa sa puso mo, nagtatranslate yan sa outside. So, yun. Yung sa akin lang, let's just continue serving the Lord with gladness. At wag tayong manghinawa. Dahil ang Diyos hindi nanghihinawa sa atin. Very well said. Maraming salamat po, Ma'am Mel, sa iyong uplifting, inspiring na pagbabahagi sa amin at sa mga viewers. Now, the floor is yours po. Kung gusto mo may batiin, family, relatives, friends, mga co-workers mo, sige po. Shout out una kay Hesed. Sabi niya, shout out ko daw siya. So, kay Hesed, shout out sa'yo. Sa family ko sa Pampanga. So, hindi ako sanay sa ganito, pero I thank the Lord that He gave me the courage to do it. Strength yan. Yeah. So, thank you for the opportunity to be here, and shout out din sa mga anak ko, kay Stephen, kay Stephanie, sa husband ko, si Cedric. Thank you, DJ Happy, sa pag-invite sa amin. I hope na naging opportunity itong panahon na to encourage our members to be more involved in our church. And we really need to go out. Dapat lalabas tayo, hindi lang tayo dito sa loob ng Wag lang lagi nasa kuweba. Meron ganun nakatago lagi Magpa-araw din kayo. Parang ganun. Now, again, maraming salamat po, no, Ma'am Mel Ninte for being here with us, no. It's an honor po. It's a pleasure. No, masaya-masaya po kami, and finally nakasama po namin kayo at nalaman namin ang inyong mga ministries na ako personally talaga na-inspire ako sa sharing ninyo ni Sir Cedric, no. Lalo-lalo na po, especially ito pong Legoland dito po sa Central Church, and yung mga past outreach na ministries na ginawa ninyo. Very inspiring po, at naway pagpatuloy nyo po yan. Bigyan pa po kayo ni Lord ng kalakasan ng katawan. Amen. No, yan po yung pinaka-importante, yung meron kang strength, no, yung physically. Kasi yan yung gagalaw sa iyo no? And I'm sure igagrant yan sa inyo ni Sir ng Panginoon, yung kalakasan ng katawan, na kayo ay maging consistent at pagpatuloy nyo po ang inyong mga gawain at ministries sa church at sa outside the church na rin. Ganun po yun. God bless you po, at maraming salamat po muli. Alright, so mga viewers natin, again, thank you so much for watching, no, for tuning in dito po sa program na ito. Anything Goes with DJ Happy on GCCF dito po sa Central United Methodist Church. Maraming salamat po muli sa inyong panonood at pagtangkilik. Ganon din po sa mga brothers and sisters natin o OFWs na nanonood. Maraming salamat din po sa inyo, sa mga partners namin, sa mga sumusuport po ng programang ito. Maraming salamat din po muli sa inyong lahat. So now, again, let us be reminded that we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. Ayan. We can make a difference in everywhere we go. Basta po tayo ay nasa Panginoon. And always bear in mind that we are God's masterpiece. Ayon nga po sa Ephesians 2:10, no, you are God's handiwork. No, pag sinabi handiwork, crafted ka ng Panginoon, gawa ka, likha ka ng Panginoon. So kapatid, meron kang value, no, habang ikaw ay nabubuhay. Kaya do not waste your life, no. Gamitin mo yung buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, gamitin mo na para sa ikalulugod, no, sa kanyang sa ikalulugod niya. Kaya kapatid, no, stand up, cheer up. Always remember that the Lord loves you, at laging nasa tabi mo yan at nasa puso mo. Alright. So again, maraming salamat sa ating mga viewers. See you again next time. Same place, same channel dito po sa Facebook at sa YouTube. At makita-kita po muli tayo Saturdays at 7 p.m. So, see you again sa mga oras na yan. So again, this is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.